Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Dinumog ng maraming mga tao ang ginawang grand kick-off ceremony ng MMFF 2016. Star-studded ang ginanap na grand kick-off at dinaluhan ng mga cast ng 8 pelikula sa MMFF 2016. Sa event na ito ay nakausap ng mga press people ang ilang mga cast ng Magic 8 Films at narito ang report. Star-studded ang ginanap na grand kick-off ng 2016 Metro Manila Film Festival o MMFF sa Skydome ng SM North EDSA. Kinabibilangan ito ng lead stars ng 8 pelikulang kalahok sa MMFF ngayong taon. Minsan lang kasi magsasama-sama ang mga artist ng taunang film festival na ito na usually tuwing Parade of Stars at awards night lang nagtatagpo. Dito malay nakausap ng mga press ang ilang mga cast ng Magic 8 Films ng MMFF at isa na nga rito ang lead cast ng pelikulang Kabisera, ang superstar na si Miss Nora Honor. Medyo matagal ng panahon na rin na wala akong pelikula sa MMFF. Kaya natutuwa ako at nandito ako at nagpapasalamat ako sa aking producer na si RJ. Tinupad niya yung pangako sa akin na gagawa kami ng pelikula. At ito na nga po yun, isang napakagandang pelikula. Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari sa Batangas at maraming trahedya na nangyari. Gayun din ang mga co-stars ng superstar na si JC De Vera na gumaganap bilang anak ni Ate Guy sa Kabisera. Nagbunga yung pagod at hirap namin kasi we were all struggling for to finish this film. Kasi nagbabanggaan nga yung schedules ng isa't isa. So, 1 year in the making siya. Napaganda pa lalo kasi sumakto yung timing na mapapasok kami sa film fest. Hindi namin na-expect talaga na mapapasok siya dito. Si Irma Adlawan naman ang bibida sa pelikulang Oro. Itong unang lead role ni Irma sa isang MMFF movie. Po are based sa true events na nangyari mga 2 years ago, almost 3 years sa Karamoan, sa Barangay ng Gata. Ito po yung massacre ng mga minero na walang kalaban-laban na pinatay from unexpected na mangyari to kasi most of the time it's the mainstream. Pero wag na natin pong i-categorize kung independent. They're all films. Iba rin ang impact ng mga cast ng Vince and Kath and James. Sobrang saya ko ngayon kasi itong mga hindi ko ina-expect na pangyayari or pinapangarap ko lang dati, unti-unti ko nang nakukuha. Nakatambal ni Ronnie sa Vince and Kath and James si Julia Barreto at ito ang unang pagsasama nila sa isang mainstream movie at MMFF entry pa. Vincent, Cass, and James is a love story na syempre may comedy. It's a rom-com. Syempre nakatarget to sa aming mga ka-age, the millennials, our youth. Maabot din siya sa pangpamilya dahil may parents aspect rin yung film namin. So may kilig, may drama, may comedy. I feel like lahat-lahat nandito na sa film namin. I'm working with very good guys and I enjoy their company so much and sobrang light lang sa set. So importante kasi yun kapag gumagawa ng isang proyekto. So good boys. Isa rin sa support cast ng rom-com movie na ito ay si Maris Racal na excited na ring sumakay sa float sa gaganaping Parade of Stars ng MMFF 2016. Ayon sa kanya, mahalaga ang role niya sa twist ng pelikula. Doon ako na-excite kasi first time kong sumakay sa float. And before, nag-wonder talaga kung anong feeling na makasakay doon. Co-stars naman ni Ronnie si Dominic Roque sa Seclusion na napakahalaga rin ng papel na gagampanan sa pelikula. Isang horror at sobrang ganda ng pag-aagawa ng direktor namin at yung story namin is kakaiba sa mga napapalabas ng horror. Bida naman si Paolo Ballesteros sa pelikulang Die Beautiful na kung saan ang pelikulang nagpanalo sa kanya bilang Best Actor sa Tokyo Film Fest. Yung humor niya is pang Pinoy eh. May mga jokes na especially matutuwa ang mga Pinoy. So when we were watching it in Japan, parang tuwan-tuwa yung mga Hapon, tuwan-tuwa yung international audience. Parang what more kung Filipino, which is his priority audience, diba? So kaya yun lang naman ang gusto namin na parang maipalabas sa Pilipinas. Kaya lang I think ito lang yung way para maipalabas is to join MMFF. Kasama sa mga support cast ng Die Beautiful ang anak ni Janice de Belen, ang breakthrough teen actress na si Ina de Belen. Ako yung anak ni Kuya Paolo sa movie, si Shirley May. Lahat naman ng ginagawa ko may heart, pero ito talaga
it's a really wonderful story, and I think a lot of people will be inspired by it. Iba naman ang kwento ng animated movie at 10 years in the making na Saving Sally. Gagampanan ni Rian Ramos ang karakter ni Sally. Nakasama niya sa Saving Sally si TJ Trinidad at ang partner niya na si Enzo Williams. Oo nga, akala namin hindi na siya lalabas eh. Panoorin nila, maganda yung istorya, simple lang. Pero yung animation at yung may puso at talaga magugustuhan ng mga tao. The character in the film is very much like me. Alam mo, torpe, artist, gano'n. So I could relate to the character very much. Siyempre, hindi pa uhuli ang kwela at nakatutuwang si Eugene Domingo. Nabida naman bilang siya sa sequel movie na Ang Babae sa Septic Tank Part 2. Sa pelikula, nakasama naman niya bilang leading man si Jericho Rosales. Inspired kaming lahat. Chris Martinez, the writer, is also inspired. Director Marlon Rivera is inspired. The set is very happy. And lahat ng nangyayari sa project very, very positive. So, mapapanood nyo na napakasaya ng pelikula at mag-e-enjoy kayo. Malaki man ang pagbabago ay inaasahan na tatangkilikin at susuportahan ng mga moviegoers ang bagong timpla ng MMFF ngayong taon na magsisimula sa December 25 na nakatakda naman ang Parade of Stars nito sa December 23. Abangan ang ilan pang updates sa mundo ng entertainment maya-maya lamang.